BRP Sulwan kinilala sa kanilang katapangan matapos ang naranasang harassment sa mga barko ng China. Ika-124 na anibersaryo ng Police Service ipinagdiriwang ngayong araw. 5-minute response operation ipinagmalaki ng PNP kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilang grupo nagprotesta sa harapan ng Supreme Court upang ipanawagan na baliktarin ang desisyon ng kataas-taasang hukuman kaugnay sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Desisyon ng SC kaugnay sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara, inaantabayanan. Clearing operation sa Old Antipolo Street sa Maynila na dadaanan ng North-South Commuter Railway Project sinimula na ngayong araw. Bagyong Goryo lumakas pa at naabot ng typhoon category ayon sa Pag-asa. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, August 12, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Ginawaran ng pagkilala ng Philippine Coast Guard ang kapitan at crew ng BRP Sulwan ang barko ng Pilipinas na hinabol at hinaras ng mga barko ng China kahapon. Nagresulta naman ang hapulan sa banggaan ng 2 barko ng China. Mula sa Campo Aguinaldo, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ang iginawad na parangal sa mga crew ng BRP Sulwan? Alright, balikan po natin ang pag-uulat niyan ni Ryan Lacanlale. Ipinagdiriwang ngayon ng Philippine National Police ang ika-124 na anibersaryo ng Police Service kung saan ipinagmalaki ni PNP Chief General Nicolas Torre III kung papaano mag-operate ang 911 hotline kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa hepe ng pambansang pulisya, nagagawa ng mga rumeresponde ng pulis ang 5-minute response, subalit nagkakaroon lamang ng problema sa komunikasyon dahil sa mabagal na internet connection sa ibang lugar sa bansa. Mula sa Kamkrame, ang detalye ihahatid ni Lea Ilagan live. Lea, ano yung naging assessment ng Pangulo sa ipinamalas na demo ng PNP doon sa 5-minute response? Magandang tanghali sa iyo agad. Tagumpay ang isinagawang demo ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III ng 5-minute response time kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng ika-124 na Police Service Anniversary. Unang pinapuntahan ng mga ito ang isang alkalde sa Cavite kung saan napuntahan naman ito ng pulis sa City Hall bago ang 5 minuto. Gayunman, hindi natagpuan si Mayor sa opisina pasado alas 9 na ng umaga. Pinuntahan din ito sa kanyang bahay ngunit hindi nakita sa live stream ng PNP. Sumunod naman ay ang pagtawag sa iba't ibang lugar sa Davao kung saan agad na nakasasagot ang mga pulis. Ayon kay General Torre, nagagawa ng mga pulis ang 5 minutong pagresponde, subalit nagkakaroon lamang aniyan ng problema sa komunikasyon dahil sa mahinang internet at signal ng telepono sa iba't ibang lugar sa bansa, lalo na sa mga lalawigan. Sinabi pa ni General Torre na malaki ang tulong ng maraming pulis sa kalsada sa pagsawata ng mga krimen. Sa mabilis na aksyon aniya ng mga pulis, nararamdaman ang bagong Pilipinas. Ang Pangulo, pinuri ang 5-minute response time ng PNP. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nasa tamang landas ang tinatahak ng pambansang pulisya. Ito'y dahil sa kaligtasan ng bawat mamamayan, masusukat ang pagiging epektibo sa serbisyo ng mga pulis. Samantala aga, ipinakita din ng PNP sa Pangulo ang ebolusyon ng mobile patrol ng PNP. Mula sa tricycle dati hanggang sa mga kotse at ang makabagong mobile na mayroon ng drone, ang naturang sasakyan ang naisabili ng PNP para makasabay daw sa mabilis na pagbabago ng panahon. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan.
Samantala, balikan natin ang pag-uulat ni Ryan Lacanlale kaugnay sa paggawad ng pagkilala ng Philippine Coast Guard, ang kapitan at crew ng BRP Suluan, ang barko ng Pilipinas na hinabol at hinaras ng mga barko ng China kahapon. Nagresulta naman ang habulan sa banggaan ng 2 barko ng China. Mula sa Campo Aguinaldo, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale, live. Ryan, ano yung iginawad na parangal sa mga crew ng BRP Suluan? Ella, Coast Guard Bronze Cross Medal at ribbon sa BRP Suluan crew at mga augmentation personnel. Doon naman sa kapitan ng barko na si Captain Jomark Angge ay Coast Guard Distinguished Service Medal at ribbon. Pinagunahan ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgaban ang pagkilala sa mga miyembro ng BRP Suluan o MRRV 4406 sa isang seremonya sa Pier 15 Port Area, Manila kaninang umaga. Ito ay dahil sa kanilang magaling na seamanship sa kabila ng panghaharas ng mga barko ng China kahapon. Noong August 10, 2025, nagpatrolya ang BRP Suluan sa karagatang sakop ng Bajo de Masinloc kung saan naitala ang paghahabol ng isang barko ng China. Kahapon ng umaga, tumulong ang BRP Suluan na magbigay ng ayuda sa mga Pilipinong mangingisda at isinagawa ang kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda. Subalit hinabol ito ng PLA Navy 164 at Chinese Coast Guard Vessel 3104. Ilang beses na muntik nang mabangga ang barko ng Philippine Coast Guard, ngunit nakailag sa kabila ng dangerous maneuver, blocking at water cannoning ng barko ng China. Hanggang nangyari na nga ang banggaan ng 2 barko ng China. Kabilang sa sakay ng BRP Suluan ang 43 katao, kabilang ang mga miyembro ng Coast Guard Medical Service, Maritime Surveillance Team, Coast Guard Special Operations Force, Angel of the Sea ng Coast Guard at ilang kawani ng media. Muling pinaalala ng pamunuan ng PCG sa kanilang mga tauhan na manatiling kalmado, profesional at hindi uurong sa harap ng anumang banta. At yan muna ang latest mula dito sa Campo Aguinaldo sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagbulgar ng mga kontratistang nakahakot ng maraming flood control projects. Ilan sa mga proyekto ay kaduda-duda para sa Pangulo dahil sa kakulangan ng detalye at pare-pareho ang project cost. Narito ang report ni Nel Maribohook. Premature pa para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pangalanan ng mga personalidad na sangkot sa anyay anomalya sa pagpapatupad ng flood control projects. Sa kabila nito, inilabas ng Pangulo ang listahan ng mga kontraktor na nakahakot ng maraming proyekto. Base sa inisyal na resulta na ginawang investigasyon, sinabi ni Pangulong Marcos na lumalabas na may 15 kontraktor ang may hawak ng pinakamaraming flood control projects mula pa noong July 2022. 5 umano rito ang nakakuha ng proyekto sa iba't ibang panig ng bansa. This is another disturbing assessment statistic. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na kontraktor. Sa 15 na kontraktor na yan, 5 sa kanila ay may kontrata sa buong Pilipinas. Ang justification sa pagpili ng kontratista ay para sasabihin, pagbigyan naman natin yung local. Di ba? Para naman yung mga maliliit na kontraktor, may trabaho naman sila. At mas mabilis kasi kung local. Kausap mo yung tao Sa datos na ibinigay ng Pangulo mula July 2022 hanggang May 2025, mayroong 9,855 na proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 545 billion pesos. 6,021 projects na nagkakahalaga ng mahigit 350 billion pesos ang kulang sa detalye at mayroon rin anyang magkakapareho ang project cost. Another observation is that there are 6,021 projects worth more than 350 billion that do not specify the exact type of flood control that is being built. Then,
Many projects also in different locations have exactly the same contract cost. I think anybody who works in either the private sector or the public sector, pag sinabi, may 50 project, pare-pareho, 150 million lahat. Pare-pareho lahat. Imposible yan. Naobserbahan rin ni Pangulong Marcos ang kawalan o kakulangan ng flood control project sa ilang flood-prone areas. Batay pa rin sa impormasyon na ibinigay ng Pangulo, nangunguna sa mga nabigyan ng maraming proyekto ang Bulacan, sumunod ang Cebu, Isabela, Pangasinan, Pampanga, Albay, Leyte, Tarlac, Camarines Sur at Ilocos Norte. Ikinumpara ito ni PBBM sa top 10 flood-prone provinces na ang ilan ay hindi nakatanggap na maraming proyekto kabilang narito ang Metro Manila. Nilinaw ni Pangulong Marcos na wala pa silang inaakusahan sa issue o natukoy na personalidad na may malinaw na pananagutan sa issue. Nagpapatuloy pa niya sa ngayon ang investigasyon. Kaugnay nito inilunsad ng Pangulo ang website na sumbong sa pangulo.ph. Nasa website na ito ang lahat ng listahan ng flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Sa pamamagitan ng portal na ito, maaaring magsumbong ang sinuman kung may nakitang irregularidad o anomalya sa proyekto. Mismong si Pangulong Marcos ang magbabasa ng mga sumbong. Binigyan din ng Pangulo ang pagtugis sa mga opisyal at kontratistang sangkot sa katiwalian. We have to clean our ranks. This is, it might be a little painful. Baka masangkot dyan yung mga tao na malapit sa atin. Ngunit kahit malapit sila sa atin, mas malapit naman siguro sa puso natin yung taong bayan. Kaya silang unahin natin. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inaabangan ng ilang kongresista kung may makakasuhan ba sa mga sangkot sa questionable ng kontrata sa flood control projects ng pamahalaan. Ito ay matapos ihayag mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 15 contractors ang nakakuha sa 20% ng 545 billion pesos na halaga ng lahat ng flood control projects sa buong bansa. Batay ito sa ulat na isinumite sa kanya ng Department of Public Works and Highways o DPWH. So it still remains to be seen kung may kahinatnan ba to. Meron ba? Siyempre, ang pinakasukatan naman, meron bang makakasuhan? Diba? Mapapanagot ba? Whether legislator, whether opisyal ng Malacanang, or contractor. Nais din mabatid ng kongresista kung may magiging epekto ito sa magiging pondo ng DPWH para sa taong 2026. Si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab naman umapela sa plenaryo ng Kamara na magkaroon ng independent body para imbestigahan ang mga sinasabing kongresistang sangkot sa mga katiwalian sa infrastructure projects o mga kontratista sa government-funded projects. Let us consider an investigation led by an independent bodies, the Ombudsman, the Commission on Audit, or an impartial panel. We can go even further, establish a credible anti-corruption body. If we are innocent, a fair investigation will vindicate all of us. If any are guilty, justice must be done unflinchingly, without regard to rank or status. Nagpahayag na ang ilang kongresista na uungkating muli ang issue ng umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa deliberasyon ng 2026 budget. Amon ng makabayan lawmakers kay VP Sara, sagutin na ang matagal na nilang tinatanong kung papaano ginamit ang 100 milyong pisong halaga ng confidential funds. Ito'y matapos na ideklarang unconstitutional ng Supreme Court at ilagay sa archive ng Senado ang articles of impeachment laban sa ikalawang Pangulo. Lalo pa at parating na ang budget hearing, so tamang-tamang venue dahil tatanong din naman namin, no?
makatitiyak siya na muli nating itatanong pa rin, no, dahil hindi pa rin nasasagot, ano ba talaga ang nangyari at paano ginastos yung 612.5 million total na confidential funds. Naghahanda na ang Office of the Vice President sa posibilidad na muling mabawasan ang kanilang hinihinging budget para sa taong 2026. Nakahanda rin anya ang kanyang kampo na sagutin anumang oras sa tamang forum ang paggamit ng kanyang confidential funds. Tinawag naman niyang walang basehang akusasyon ang umano'y hindi niya pagganap sa kanyang tungkulin. Narito ang report ni JP Nunez. Walang inaasahang pagbabago si Vice President Sara Duterte sa gagawing pagtalakay sa proposed budget ng kanyang tanggapan. Ayon sa pangalawang Pangulo, hindi naman nagbago ang komposisyon ng administrasyon kaya malamang sa hindi, ganun pa rin ang mangyayari sa deliberasyon ng kanilang pondo para sa susunod na taon. It will be the same as last year. Hindi naman nagbago ang administration eh. Yan pa rin ang Pangulo natin, yan pa rin ang Speaker of the House of Representatives natin. So wala na tayong ma-expect na ibibigay para sa Office of the Vice President. Nasa 903 million pesos ang hinihinging budget ng OVP sa 2026. Ngunit naghahanda na sila sa posibilidad na matapyasan pa uli ito oras na talakayin sa Kamara. So kung ano yung in-approve ng Department of Budget and Management, yun din yung sinabmit namin, yun din yung nilagay sa NEP. And of course, ang expectation natin is bababaan yan pagdating sa House of Representatives. Muli namang tiniyak ni VP Sara na sasagutin nila ang mga aligasyon sa umano'y mali niyang paggamit ng confidential funds sa tamang forum. Noong umakyat sa Supreme Court, yung kaso, lahat ng hiningi ng Supreme Court ay ibinigay namin. Doon sa mga tamang forum at sa tamang venue, nagbibigay kami ng saktong sagot at nagbibigay kami ng saktong sagot at nagbibigay kami ng explanation ng mga accusations. Pero hindi pwede na moro-moro na kung saan lang nagbibigay ng akusasyon at kung saan o kung kailan lang nila gusto mag-akusa ng tao. Samantala, hindi alam ni VP Sara kung saan nanggaling ang akusasyon ng kanyang umano'y palagiang pagliban o hindi pagganap sa tungkulin. Alam nyo, ang akusasyon na walang basihan ay isang paninira lamang. Ganyan ang lagi nilang ginagawa. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinawag ni House Minority Leader at 4-piece party list Representative Marcelino Libanan na judicial amendment sa saligang batas ang bagong requirements na inilagay ng Korte Suprema para sa Kamara kaugnay ng impeachment proceedings. Ito ay matapos ideklara ng Supreme Court na unconstitutional ang Articles of Impeachment na inihain ng House of Representatives sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Giit pa ng kongresista, ayon sa batas, ang Kamara ang may karapatang bumuo ng sarili nitong panuntunan kaugnay ng impeachment. Binigyang diin din itong impractical kung hindi man imposibleng maipatupad ang bagong requirements. Babala rin ito, bunsod ng desisyon, matindi ang magiging epekto nito sa susunod na impeachment process sa Kamara. Many call this judicial overreach. I say it is judicial amendment of the Constitution. The right of the House to promulgate its own rules is clearly and plainly stated in our fundamental law. It is not for the Supreme Court to write rules and for the House to follow. The cumulative effect of this pronouncement is to ensure that impeachment against the Vice President and future impeachments against any official will not survive. Nagsasagawa ngayon ang kilos protesta sa harapan ng Korte Suprema ang iba't ibang mga grupo
para ipanawagan na baliktarin ng SC ang kanilang desisyon kaugnay sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ngayong araw, kasama rin sa inaabangan ng mga ito ang sesyon ng Korte Suprema na isasagawa mamayang hapon. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento, live. Dante, ngayong araw na ba inaasahan na magkakaroon ng desisyon ang Supreme Court doon sa inihaing motion for reconsideration ng Kamara kaugnay sa impeachment case kay Vice President Sara Duterte? Magandang umaga, Ella. Wala pa tayong impormasyon kung magkakaroon na ng desisyon ngayong araw ang Korte Suprema sa mga inihaing motion for reconsideration ng Kamara at iba pang grupo kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. At kanina, Ella, maagang nagtungo sa harapan ng Korte Suprema sa Maynila ang iba't ibang grupo. Isang kilos protesta ngayon ang kanilang isinasagawa na nananawagang baliktarin ng kataas-taasang hukuman ang kanilang desisyon. Kaugnay ito ng pagdeklara ng Supreme Court na labag sa konstitusyon ang Articles of Impeachment laban kay VP Duterte. Ngayong araw din, Ella, ay nakatakda ang unbanked session ng Korte. Umaasa ang mga ito na dinggin ang kanilang panawagan na ituloy ang paglilitis sa Vice Presidente. Dapat nilang patunayan ng Supreme Court na sila ay kakampi ng taong bayan. Para bantayan ang Korte Suprema. Andito tayong lahat dahil may nakita tayong developments na nasa kanila ngayon ang bola para i-prove nila ang sarili nila na muling kakampi nila ang taong bayan. Ella, binatikos din ng grupo ang mataas na kapulungan ng Kongreso o ang Senado dahil sa kanilang ginawang pag-archive sa Articles of Impeachment na isinampa sa pangalawang Pangulo. Yan ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Nananatili ang tiwala ni Vice President Sara Duterte kay Attorney Nicholas Kaufman. Ayon sa Vice Presidente, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pumili rito. Kailangan nilang igalang ang desisyon ng kanilang ama. Handa rin anya silang makipagtulungan sa legal team ng dating Pangulo para sa ikapapanalo ng kaso. Kasi siya yung pinili ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na lawyer. So we only follow kung ano yung choice ng client, no? Siya naman yung kliyente, sa kanila naman yung professional arrangements. So as long as nagsabi si dating Pangulong Rodrigo Duterte na yan ang aking mga abogado, susunod kami and mag-cooperate kami kung anong kailangan ng legal team. Muling dumalaw sina Kitty Duterte at Hanilet Avancenia sa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands upang kumustahin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Kitty, nasa maayos na kondisyon ang dating Pangulo kahit 5 buwan na itong nakakulong. Nananatili itong masigla at malinaw ang pag-iisip bagamat nakakaramdam ng lungkot, dala na rin ng edad. He is okay. He sounded lively and sharp as usual. But of course, his situation is not to be taken lightly because he has said that the loneliness does get to him more intensely and more frequently than he'd like to admit. Malaking tulong umano ang patuloy na komunikasyon at madalas na pagbisita ng kanilang pamilya kasama ang pagpapadala ng sulat ni Kitty na binabasa ng ama sa tuwing nalulungkot. Nagpasalamat din si Kitty sa walang sawang pagmamahal ng mga taga-suporta ng kanilang pamilya na nagbibigay lakas at pag-asa sa dating Pangulo habang nasa loob ng detention facility. Pinag-aaralan na ng Department of Transportation ang suhestyon ng isang grupo ng kabataan na digital beep at pag-link ng discount sa beep card ng mga pasaherong binibigyan ng diskwento. Ito ay bilang tugon sa kakulangan sa supply ng beep card na kung saan walang mabili sa mga vending machine na nakalagay sa mga istasyon ng tren. Narito ang report ni Benedict Samson. Nakipagpulong na kahapon si Transportation Secretary Vince Tison sa kumpanyang nangangasiwa ng beep card.
Ayon sa kalihim, hindi na dapat pang patagalin ang issue ng kakulangan ng supply ng beep card. Isa sana ang beep card sa mga alternatibong paraan para mapabilis ang pila ng mga pasahero sa mga train station. Kaya once and for all, we have to, because when I call them, I follow up, they say, opo, magdadagdag po kami. Meron po, magdadagdag po kami. And there is clearly a problem here. Kaugnay nito, bukas ang Department of Transportation sa mga inisyatibo gaya ng open letter na ipinadala sa kanya ng Rail Funds of the Philippines. Sa nasabing sulat, sinasabi ng grupo ng mga kabataan na isang maaaring paraan ay ang pag-link ng discount sa beep card ng mga estudyante, senior citizen at person with disability. May sinasabi rin ng grupo na digital beep na kung saan mag-generate na lang ng unique QR code o barcode ang app na pwedeng i-scan sa mga turnstile o bus reader. Ang issue nila is more tech. It's more tech. They're saying na there should be a way to link the beep cards with the student discount. There should be a way to make it easier to link the beep card to your e-wallet, which is, in fairness, yun naman pinusubukan natin gawin na pinapilot na natin sa MRT. No? Sa ngayon kasi, para maka-avail ng discount ang mga pasahero, kailangan pa nila mag-fill out sa papel bago makabili ng discounted na single journey ticket. Bagay na nagpapabagal sa pila ng mga pasahero ng tren. Kailangan nating kawawa naman yung mga estudyante. Binigyan nga natin ng diskwento tapos pinapahirapan naman natin. Ganon din sa mga senior. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinimulan na ngayong araw ng Department of Transportation ang clearing operation sa Old Antipolo Street na dadaanan ng North-South Commuter Railway Project sa Maynila. Tinayak naman ang pamahalaang lungsod ng Maynila na hindi magkakaroon ng demolisyon sa mga bahay na nakatayo sa gilid ng Old Antipolo Street. Mula sa Maynila, nagbabalik si Benedict Samson live. Benedict, gaano kahaba ang lilinisin ng DOTR sa nasabing lugar at marami bang obstruction dyan? Magandang tanghali, Ella. Ayon nga sa Department of Transportation, may haba itong nasa 1.2 kilometers mula rito sa Solis Street hanggang sa Blumentritt. Matapos ang 2 taong delay, ngayong araw ay masisimulan na ang pagsasaayos ng 2 istasyon ng North-South Commuter Railway o NSCR dito sa Maynila na Solis at Blumentritt Station. Kaya naman kanina nagsagawa na ng inspeksyon sina Transportation Secretary Vince Dizon kasama si Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Kanina ay sinimulan na ang clearing operation bilang paghahanda sa pagsisimula ng konstruksyon ng NSCR. Nagpapasalamat naman si Secretary Dizon at si Mayor Isko dahil hindi na magkakaroon ng demolition sa ilang bahay na nasa gilid ng Old Antipolo Street. Sa dati kasing plano, madadamay ang ilang mga bahay at mga establishmento sa naturang lugar. Ela, kabilang din sa aayusin ng DOTR dito sa lugar ay ito ngang drainage na ayon kay Mayor Isko ay magiging malaking tulong lalo na nga kapag baha na mabilis na uhupa ang tubig baha dito sa lugar. At yan mo ng ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Nagbabala ang Philippine National Police sa mga vlogger na iwasang gumawa ng mga content ng pekeng krimen. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, kung gagawa ang mga vlogger ng content ay dapat siguraduhin na maliwanag sa lahat na entertainment lamang ang kanilang layunin. Hindi dapat maglaman ang kanilang content na parabang may disorder sa isang lugar dahil nagbibigay ito ng maling impresyon. Ang babala ay kaugnay ng report sa Police Regional Office 7 na mayroong isang vlogger na kinasuhan dahil sa pagsasabing isang insidente ng snatching ang isang video sa bus, gayong isa lamang itong alitan. Nangyari ang insidente noong May 8 sa Yati Liluan, Cebu. Inatasan ng Department of the Interior and Local Government ang lahat ng barangay na magtalaga ng mga barangay tanod.
sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa para sa school year 2025-2026, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay sa DILG Memorandum Circular 2025-02 o 072, ang mga tanod ang tutulong sa pamamahala ng trapiko sa oras ng pagpasok at uwian ng mga estudyante. Magpapatrolya sa paligid ng paaralan, magbabantay at mag-uulat ng anumang banta sa seguridad ng mga mag-aaral. Hinimok din ang mga alkalde ng lungsod at bayan na magbigay ng logistical support upang masigurong epektibo ang pagpapatupad ng programa. Layunin itong gawing mas ligtas at mas protektado ang bawat paaralan sa bansa sa tulong ng lokal na pamahalaan, paaralan at komunidad. Isa umanong miyembro ng House of Representatives na nasaktan sa impeachment ang sangkot sa demolition job kay Senate President Francis Escudero. Ito ang inihayag ng Senate President kasunod ng pagsisiwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 15 contractors na nakakuha ng malalaking proyekto ng pamahalaan. Mula sa Senado, may report si Asher Cadapan Jr. live. Asher, sino yung pinatutungkulan ni Senator Escudero na kongresistang nasa likod ng demolition job laban sa kanya? Aga hindi pinangalanan ni Senate President Francis Cheese Escudero kung sino ang sangkot sa demolition job o paninira laban sa kanya. Ngunit ayon sa mga impormasyon na nakalap nila ay walaan niya ito sa loob ng Senado. Ngunit maaaring o hindi nito matiyak kung ito ay may tumutulong o may katulong o mayroon itong kakuntsaba sa loob ng institusyon. Itinanggi ni Senador Escudero na may koneksyon at tumutulong o bahagi ng sino man sa 15 contractors na isiniwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Partikular ito sa mga kontratistang may malalaking proyekto sa flood control projects ng gobyerno simula noong 2022. Paliwanag ng tagapangulo ng Senado, bahagi ito ng demolition job upang maalis siya sa pwesto kasabay ng issue ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. May plano anya na maalis siya sa pwesto para wala na siya kapag nag-file na ng impeachment case. Yung mga may gusto ng impeachment, yung marahil nasaktan, tinamaan o nasapul sa mga talumpati at mga pinagagawa at pinagsasabi ko nitong mga nagdaang araw. Klaro naman yun. Yun ang impormasyong nakakarating sa amin. Dagdag pa ng senador, batay sa nalaman nila, ang nasa likod ng demolition job ay isang mambabatas at kung sino ang pinaka may gusto ng impeachment. Nang tanungin nito kung ang sangkot sa paninira sa kanya ay mula sa House of Representatives, ito ang kanyang tugon. Oo naman. Ay taga-house. Di ba nga, nung nakarang linggo naman, may video nilabas sa akin sa house at kung ano-anong innuendo at insinuation na naman ang pinalabas. As if naman may maling ginagawa. Hindi naman ako nagnakaw doon. Kung yun man, pumasok lang ako. Aga nilinaw naman ni Senate President Cheese Escudero na bagaman may isang lumabas na artikulo ay wala namang sinasabing illegal na ginawa niya. Ngunit malisyoso ang artikulo na ito batay sa timing ng paglalabas ng issue. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Nais paimbestigahan sa Senado ang hindi magkakatugmang presyo sa pagbubuo ng mga classroom sa bansa. Sa isinasagawang hearing sa Senado ngayong araw, nais alamin ang dahilan kung saan napupunta ang mga pondo para sa classroom construction. Ang detalye alamin natin kay Ivan Alvarez live. Ivan, magkano ang diferensya sa pondo na nilalaan sa pagbuo ng classrooms? Batay sa pesos ang inilalaan na pondo ng Department of Education o DepEd, habang 3.5 million pataas naman ang inilalaan ng Department of Public Works and Highways o DPWH pagdating sa mga classroom construction.
Sa isinasagawang Basic Education Committee hearing ngayong araw, isa sa mga naistuklasin ng komite kung bakit magkakaiba ang presyo sa pagbuo ng mga classroom sa bansa. Ayon kay Basic Education Chairperson Senator Bam Aquino, hindi dapat bigyan ng puwang ang pagwawaldas ng pera sa sektor ng edukasyon dahil hindi lang eskwelahan ang nananakawan, kundi pati rin mismo ang pangarap ng mga kabataan. Yung presyo ng DepEd ay 2.5 million pesos, although aalamin natin yan sa araw na ito. Yung presyo ng DPWH umaabot ng 3.5 million pesos pataas. Bakit magkaiba ang presyo? At saan napupunta ang pera kung 847 classrooms lang ang natayo noong 2024? Samantala, batay rin sa ulat ng EDCOM, 165,000 ang kulang na classroom sa bansa na nagdudulot ng multiple shifts ng mga klase para sa mga estudyante. Tinukoy sa isinasagawang hearing na sanhi ng classroom shortage ang delayed release ng budget, issue sa mga titulo ng lupa at marami pang iba. Ayon sa senador, kung tatanggalin ang mga balakid gaya ng inefficiency, korupsyon at tututukan mismo ang programa, maaabot o maaari pang higitan ang tinatarget na mabuong 40,000 classroom sa buong Pilipinas. Sa ngayon, nagpapatuloy yung committee hearing sa basic education kung saan isa nga sa mga goal ay makahanap ng mga sustainable ways upang makapagbuo ng mga classroom sa buong bansa. Yan muna ang update mula dito. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Ilang linggo matapos ang tuloy-tuloy na pagulan at pagbaha sa ilang lugar sa bansa, nadadagdagan ang nagkakasakit ng leptospirosis. Kaya bukod sa mga pampublikong ospital sa bansa ay naghahanda na rin ang mga pribadong ospital sa inaasahang pagdami ng mga pasyente dahil sa nasabing sakit. Narito ang report ni Jed Neresina. Hindi lang sa baha nakukuha ang leptospirosis. Ayon sa eksperto, ang nasabing sakit ay nagmumula sa ihi ng mga hayop. Kaya ang mga tubig gaya ng baha ay nagiging kontaminado kapag nahaluan ito ng nasabing ihi. Paliwanag ni Dr. Jose Rene de Grano, kahit hindi lumusong ang isang individual sa baha, maaari pa rin itong magka-leptospirosis. Ang pinagmumulan po, of course, yan ay ihi ng halimbawa ng daga ng mga hayop, ano? Doon po pumupunta ang virus ng leptospirosis, ano? And then yun po, kahit nga po siguro hindi kayo lumusong sa mga baha, ano? And then pero naka-encounter kayo halimbawa ng mga bagay na mayroong virus na yan, pwede kayo mahawa. Posible aniya itong mangyari kapag nadikit ang balat, lalo na kung may bukas na sugat, gasgas o kahit maliit na hiwa sa mga bagay na kontaminado ng virus. Maaari rin ito sa pamamagitan ng pagkain o pag-inom ng kontaminadong tubig. At sa gitna ng patuloy na pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis, naghahanda na ang mga pribadong ospital. Tiniyak ni Dr. De Grano na nakaantabay ang Private Hospitals Association of the Philippines na tanggapin ang mga pasyente, lalo na kung mapupuno na ang mga pampublikong ospital. Open naman po ang mga pribadong ospital kung magkaroon ng spillage o yung mga sumobrat yan. Ano? Meron naman po kaming tinatawag din na mga basic accommodation sa atin at pagka-emergency po, tatanggapin naman po sila. Yan naman po yung kino-cover din ng PhilHealth. Bukod dito, paalala rin niya na mahalaga ang agarang pagpapatingin sa doktor upang maagapan ang nasabing sakit. Maiging bantayan ang mga unang sintomas ng leptospirosis, gaya ng lagnat, pananakit ng ulo at matinding pananakit ng kalamnan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na nadaragdagan ang mga leptospirosis patient na na-admit sa pinakamalaking public hospital sa Bulacan. Ang iba sa mga pasyente kinailangan ng sumailalim sa dialysis dahil sa epekto ng paglusong sa baha. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live.
Nestor, ilan na yung na-confine dyan sa ospital dahil sa leptospirosis? Magandang tanghali, Ella. Sa ngayon ay nasa 10 na yung naka-admit dito sa Bulacan Medical Center sa Malolos, Bulacan. Ang mga pasyente ng leptospirosis ay dinala mula sa iba't ibang bayan sa probinsya. Moderate and severe cases. Ito ngayon ang karaniwang kalagayan ng mga pasyente na na-admit dito sa BMC Hospital. Ang iba sa kanila ay 1 linggo nang nakakumpine matapos isailalim sa dialysis treatment. Isa dito ang pang-anim na 8 anak ni Aling Marlene Pomo na si Jomar Anya. Isinugod nila ito sa hospital dahil sa mataas na lagnat, pagsusuka at pananakit ng ulo hanggang sa ito ay manilaw na balat at yung mata nito. Anya, 4 na araw na rin na nagdadialysis ang kanyang anak. Mabuti na lang at umaayos na rin ang kalagayan nito kumpara ng nasa bahay nang hindi pa siya nahihirapan siyang makahinga. Maraming daga po sa bahay. Posible po sa doon sa leptospirosis po. Kasi na nga po, dialysis po kasi na leptospirosis nga po siya, yung sa daga po. Pasalamat pa rin po, marami silang natulungan. Ang mahalaga po, naka-recover na po yung anak ko at malumakas na po siya. Po, salamat po at patuloy po siyang gumaling. Ayon naman kay Dr. Brainer Valdez from Internal Medicine ng BMC Hospital, pagkatapos ng bagyo at pagpasok ng buwan ng August, dito na nila unti-unting naranasan yung patuloy na nadaragdagan nga yung leptospirosis cases sa hospital. Anya, posibleng tumaas pa nga ang kanilang admission, lalo't may naiwan pa na maruruming mga tubig baha mula sa mga baha at delikado, lalo na yung mga may sugat at madalas din na lumulusong sa baha kahit di na walang sugat. Well, hindi kasi dahil lang sa may sugat sila, kaya sila nahahawa. Usually kapag may mga any breaks sa mga mucous membranes nila na pwede maging access ng mikrobyo. Pero dahil nga nagkaroon kasi tayo ng baha, mas mataas po yung risk factor na tinatawag natin. Samantala sa record ng BMC Hospital, ang mga pasyente ay galing sa siyudad ng Malolos, Ginto, Pombong at Kalumpit. Ella, sa ngayon nga ay ang kagandahan nito, dito lang sa BMC talaga yung libre na gamutan para sa mga dialysis patient. At itong mga nagkaroon ng dialysis patient ng mga may sakit na leptospirosis, yung nagkasakit, at dito sila dinadialysis ng libre. At ang kagandahan nga nito ay talagang natutulungan naman sila at hindi sila napapabayaan, pati yung mga gamot at mga dextrose ay talagang na-accommodate sila dito. At sakaling mayroon pang mga magkasakit ay maaari silang magtungo rito para at least makonsulta ng mga doktor na sila ngayon ay nakabantay sa mga kasama, ang mga nandito na nagkasakit ng leptospirosis at patuloy na tinutulungan sila dito sa BMC Hospital. At yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Napanatili ng Bagyong Goryo ang taglay nitong lakas habang kumikilos sa direksyong Pakanluran sa Philippine Sea. Sa ngayon ay nakataas na ang wind signal number 1 sa Batanes dahil sa bagyo. At para alamin ang latest kaugnay sa Bagyong Goryo, narito ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito nga yung ating pinakahuling satellite image kung saan si Typhoon Goryo huling namataan sa layong 560 kilometers east ng Itbayat, Batanes. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 120 kilometers per hour at bugso na abot sa 150 kilometers per hour. Sa kasulukuyan, ito ay kumikilo sa direksyong Kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. At narito nga yung latest track netong si Bagyong Goryo. Nakikita nga natin na posibleng maglandfall ito sa may Eastern Taiwan tomorrow afternoon. Pero bago ito maglandfall, posible pa rin magkaroon ng slight intensification at pagka-landfall nito ay posible na ngang humina itong si Bagyong Goryo hanggang sa isa na lang siyang remnant low pagdating ng August 15. Posible na nga rin lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility si Bagyong Goryo by tomorrow evening.
dahil nga rin naman kay Bagyong Goryo nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa lugar ng Batanes. At ang pinakamataas na nakita natin na possible wind signal ay signal number 2. Gayunpaman, kapag nagkaroon ng pagbabago sa track o pagbabago sa radius ng bagyo, kapag mas lumaki pa yung radius niya or mas bumaba yung track niya, ay posibleng madagdagan yung areas na mayroong tropical cyclone wind signal or posible rin magbago ang pinakamataas na i-raise nating tropical cyclone wind signal. At sa kasulukuyan naman ay magdadala ang habagat o southwest monsoon ng bugso ng mga malalakas na hangin ngayong araw sa Babuyan Islands at ang northern portion ng mainland Cagayan, at bukas sa may Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan at ang northern portion naman ng Ilocos Norte. Meron din tayong nilabas na weather advisory. Ito ay updated kaninang 11 a.m. dito nga sa lugar ng Batanes. Sinaasahan natin yung possible 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. Kapag 50 to 100 millimeters yung pag-ulan, localized flooding posible sa mga areas na urbanized, low-lying at malalapit sa mga rivers at landslide sa mga highly susceptible areas. Sa kasalukuyan naman, wala pa tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong dagat baybay ng ating bansa. Gayunpaman, in the next 24 hours, posible magtaas tayo ng gale warning, kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Abiso sa mga consumer, magpapatupad ng dagdag singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan ng Agosto. Base sa anunsyo ng Meralco, tataas ng 63 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong buwan. Ito ay dahil sa pagtaas ng presyo ng generation at transmission charges. Nangangahulugan ito ng dagdag na 125 pesos sa monthly electric bill para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. Dagdag na 188 pesos kung 300 kilowatt hour, 251 pesos naman kung 400 kilowatt hour at 313 pesos na dagdag bayarin kung umaabot sa 500 kilowatt hour ang konsumo sa kuryente. Nakamit ng defending champion na Senate Sentinels ang kanilang ikalawang sunod na panalo sa pagpapatuloy ng executive face-off ng UNTV Cup matapos ang performance ni Senator Bongo na nagtala ng 31 points. Samantala, tinuldukan na ng GSIS Furies ang undefeated na Ombudsman Graph Busters. Habang sa isa pang mainit na sagupaan, nakaligtas sa dikit na laban ang Executive Branch Commanders laban sa BIR National Builders. Narito ang report ni JP Nunez. Patindi pa ang hardcourt action sa nalalapit na pagtatapos ng eliminations ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Sa first game, pinatunayan ng defending champion Senate Sentinels na taglay pa rin nila ang champion DNA sa kanilang makapigil hiningang tagumpay laban sa NHA Home Masters noong linggo sa Nova Desi Convention Center sa Quezon City. Mainit ang pulso ni Senator Bongo sa first half na mayroon ng 19 points, 5 dyan ay mula sa 3-point area, 34 to 28 pabor sa Senado. Entering second half, kumayod ng 10 points si Mario Dale Sotelo para sa NHA. Sumagot naman ng additional 9 points si Senator Go, kaya naman hawak pa rin ng Sentinels ang momentum, 53 to 43, end of third frame. Last and final quarter, humataw naman ng 12 points si Engineer Cian Andrew Miranda para buhayin ang opensa ng Home Masters. Last 31 seconds, naitabla ng NHA ang score sa 62 points.
Ang layup ni John Lebron sabay block sa attempt ng NHA ang tumapos sa game sa final score na 64-62. Dahil sa panalo, umakyat sa ika-4 na pwesto sa standing sa Group B ang Senado at nananatiling buhay ang kampanya sa liga. 2 consecutive na kami, sana nga tuloy-tuloy. Last 2 games sana namin may panalo para naman na for the next round is maganda-ganda yung standing namin coming to the next round. Prepared na prepared. Unfortunately, kinapos kami sa tao. Most of them are on assignments. May mga official business sila outside of NCR. And just to show that gusto lang namin ipakita na kaya pa rin namin maglaro, makipaglaro. At we gave it our best. And siyempre, magaling pa rin ang Senate, no? Best player of the game si Senator Bongo sa kanyang best performance na 31 points, 7 coming from beyond the arc, 4 rebounds at 2 assists. Napakaganda po ng laban. Kita nyo, until the last second ng game ay maring tumabla o may manalo sila. Ako naman po, second straight win na po namin ito. Nakakatuwa po na we are now back on track. Sa second game, binahiran ng pagkatalo ng GSIS Furies ang Ombudsman Graph Busters. Naging dikit ang laban sa umpisa. Nagtabla pa sa all 27 points ang laban, 2 minutes and 20 seconds remaining ng second quarter. Matapos nito, hindi na hinayaan ng GSIS Furies na makahabol pa ang undefeated na Ombudsman Graph Busters sa third quarter at fourth quarter, kung saan mas naging epektibo ang kanilang opensa hanggang sa pagputok ng buzzer sa last quarter. Nagtapos ang score sa 3 puntos na kalamangan ng GSIS Furies, 62-59 kontra Ombudsman Graph Busters. Gayunman, nananatili pa rin sa top spot ng Group B ang Ombudsman habang pangalawa ang GSIS Furies. Hands up ako sa team, sa mga players ko, sa mga boss. Kasi yung pagkatalo namin sa Senate, talagang sa practice namin, bumawi kami doon. Mas nakumpleto kami, tapos yung mga lapses namin, tinignan namin yon. So sabi ko na lang, back to zero tayo, tapos mas maganda manalo kami sa Ombudsman kasi wala rin silang talo. It was a good game. Marami kami ng learnings dito sa game na to. So I hope the next round, madala namin makapag-adjust kami ng maigi kasi ibang level na rin yung kalaro namin sa kabila. No? So, kaya sabi ko kanina, ganun talaga, hindi lahat panalo. Best player of the game si Tristan Hernandez na nagtala ng 16 points, 1 rebound, 4 assists at 2 steals. At sa third game, parehong ibinuhos ng BIR Nation Builders at Executive Branch Commanders ang kanilang lakas para ipanalo ang laban. With more than 3 minutes remaining sa fourth quarter, tabla pa sa score na 52-all ang laban at tila parehas ng nauubusan ng hangin ang mga manlalaro ng bawat kuponan. Muling nabuhay ang laban nang maipasok ni Palatao ang isang 3-pointer na nagbigay ng kalamangan sa Executive Branch Commanders. Sinundan nito ng isang free throw mula kay Transportation Undersecretary Steven Pastor. Hindi pa doon natapos ang opensa, nakakuha pa si Mark Lapid ng end one play na nagpatibay sa kalamangan ng Executive Branch Commanders at tuluyang nagtulak sa kanila patungo sa panalo. Nagtapos ang laro sa score na 60-56, pabor sa Executive Branch Commanders. Siguro adjustment namin, depensa talaga namin. Minark down namin number 8 ang BIR. Siguro effort, collective effort ng buong team, yun lang. Definitely, it was a back and forth ball game, no? So, we just really tried our best to execute on both ends, pero we fell short lang.
Best player of the game si Mark Lapid na nag-ambag ng 10 points at 15 rebounds. Abangan naman ang susunod na schedule ng game sa August 13 sa Paco Arena sa Maynila. Magtuto sa Game 1 ang Agriculture Kadiwa Warriors kontra sa GSIS Furies. Sisikapin naman ng PhilHealth Health Insurers na kunin ang unang panalo kontra sa Judiciary Magis sa Game 2. At sa huling game, haharap ang defending champion na Senate Sentinels kontra sa BJMP Greyhounds. Mapapanood ang live stream ng mga laro sa official Facebook page ng UNTV Sports at YouTube channel ng UNTV. Win in sports, win for charity. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Roma, Kapitulo 13, versikulo 10 na nagsasabi, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. At yan ang mga balitang amin tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV ZE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.